Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi raw mananalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Nagdeklara kahapon si Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Iba't iba ang naging reaksyon ng ating mga kababayan sa naging pahayag ni Vice President. Isa sa mga nag-react ay si Secretary Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ang banat niya, taktika lang umano ni Vice President Sara ang pagdideklara niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ang layunin lamang nito ay upang dipinsahan ang impeachment proceeding laban sa kanya. Ang reklamong impeachment ay nakasampa ngayon sa Kamara. Ipinalandakan ni Secretary Larry Gadon na hindi rin umano mananalo si VP Sara. Ito ang kanyang analysis. Dalawa lang daw ang malalaking kampo ng politika sa Pilipinas. Ito yung Marcos at Aquino. Natural lang daw na hindi pipiliin ng kampo ng mga Marcos si VP Sara. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa Solid North. At marami daw mga Ilocano sa Mindanao. Ganon din ang mga kakampi raw ni dating First Lady Imelda Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na tinatawag nating waray, definitely hindi raw nila pipiliin si VP Sara. Kaya giit ni Secretary Larry Gadon, imposibleng manggagaling pa ang mga votes ni VP Sara sa Marcos camp. Paliwanag pa ni Gadon na pati ang mga tinatawag na opposition ay hindi rin papanig o sasama sa kandidatura ni VP Sara. Ang mga leftist, yung mga nasa kaliwa, galit na galit sa mga Duterte, kaya ang mangyayari, sabi ni Gadon, sasama o kakampi sila sa Dilawan o Pinklawan. O maaring kakampi sila sa Marcos camp. Alam naman natin na si Larry Gadon ay batang Marcos, talagang bata ni Marcos yan. Itinalaga siya ni PBBM bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ayon sa marami nating mga kababayan, ito ay bilang premyo, bilang award sa pagiging loyal kay PBBM. Alam ba ninyo na bilang Presidential Advisor, siya ay nakatanggap ng kabuang 4.67 million pesos noong 2024. At ayon sa ulat ng Commission on Audit, ito ay katumbas ng humigit kumulang na 389,000 bawat buwan o 12,700 pesos kada araw kasama ang sahod at allowances. Yung breakdown ng kanyang kita noong 2024 bilang Presidential Advisor, ang kanyang basic salary 3.43 million pesos. Bonus at saka incentive niya, 631,626 pesos. At yung kanyang allowance, 317,224 pesos. Ang kanyang discretionary funds, 265,500 pesos. Kaya ang kanyang analysis kung bakit hindi mananalo si VP Sara ay batay na rin siguro sa kanyang pagiging loyal sa Marcos camp. Hindi naman daw mananalo si VP Sara. Yan ang kanyang analysis. Yan ang kanyang pahayag. Pero sa ngayon, sa mga iba't ibang survey, lumalabas na si VP Sara ang gusto ng karamihan na magiging Pangulo ng Pilipinas. Kaya wala naman sigurong katayakan na dahil Ilocano, hindi nila pipiliin si VP Sara na ang mga Ilocano ay boboto sa kandidato ng Marcos camp. Ang mga Ilocano sa aking pananaw ay hindi naman lahat sunod-sunuran. Meron o marami sa kanila ay mga intelligent voters. Dahil kung tutusin, panalo na sana si Gadon nang tumakbo siyang senador dahil kasama siyang inendorso ni PBBM. Tsaka nung una siyang tumakbo sa pagkasenador, ito ay sa ilalim ng KBL.
kilusang bagong lipunan na itinatag ni former President Ferdinand Marcos Sr. Pero anong nangyari? Talo si Gadon. Bakit hindi siya dinala ng mga Ilocano? Tumakbo siya sa ilalim ng partido ni Marcos Sr. Nangangahulugan lamang na hindi pikit matang botante ang mga Ilocano. Pero sumasang-ayon ako dito sa sinabi ni Gadon na ang mga nasa kaliwa o lefties hindi nila susuportahan si VP Sara. Pero yung mga votes nila, mga votes ng nasa kaliwa, kakaunti lamang dahil kung malaki ang suporta ng mga nasa kaliwa, nanalo sana ang kanilang kandidato sa pagkasenador itong nakaraang senatorial elections. Magipagsanib ang mga nasa kaliwa, ang mga lefties sa Pinklawan, Dilawan o kaya sa Liberal Party. Malayo sigurong maglagay sila ng kanilang sariling kandidato sa pagkapangulo. At malayo rin na makipagsanib ang mga lefties sa Marcos camp. Mas malaki ang posibilidad na makipagsanib sila sa Liberal Party, Pinklawan o kaya Dilawan dahil mas aligned ang kanilang ideology sa mga nasabing grupo. Kung kayo naman ang tatanungin, tama ba ang analysis at pahayag ni Senadon na hindi mananalo si VP Sara sa pagkapangulo? Please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.